There you go. Isang mapagpalang araw na naman mga kababayan. Andito na naman po ang inyong update, ang inyong lingkod, Expat Update at mag-a-update na naman tayo ng mga nakakalat nating mga impormasyon. Ngayon, bago tayo magsimula, mas maganda ito na puntahan natin ito yung sinasabi natin kahapon na bago tayo, nung mag-upload tayo ng video ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa salin ni Senator Marcoleta, ito na yung kanyang kasagutan. Alam ko naman na sasagot at sasagot siya rito, kaya nagsabi ako sa inyo kahapon na talagang, dahil Friday naman, Webes nilabas yun, Friday naman, malamang yun, nasa ganang mamamayan yun. Ngayon nga yung araw na ito. So, at saka shoutout nga pala. Ito kay kaisa-isa kong basher. Ang sabi niya sa akin, lawlaw na komentaryo, practice pa more. Para sa iyo, sir. Celso Supina. Supina. Maging sino ka man. Sabihin ko nga sa iyo, hindi naman talaga ako marunong. Ako ay hindi rin nagdudunong-dunungan. Ngayon, ang sa akin, kung may hindi maganda or hindi tama sa mga pinagsasabi ko, mas mainam na yun na lang ang pabulaanan mo kaysa yung komentaryo ko yung pinupunan mo. Kasi hindi naman tayo artista, hindi naman tayo public, wala tayong gaanong pinag-aralan sa mga public, yung public speech, mga ganun. Tayo ay ordinaryong mamamayan lang na namulat dahil sa totoo lang, hindi naman ito yung ko dati. Paliwanag ko muna para maliwanagan kayo. Hindi ito yung dati kong content kasi sa fishing ako. Ngayon, sa kakapanood ko, matagal na rin tayo nanonood. Kaya lang sa kakapanood natin, hindi na natin nakayanan na talagang yung mga nangyayari sa ating bayan. Ngayon, kung masaya ka dito sa nangyayaring mga nakawan, lalong-lalo na itong flood control, masaya ka sa pagbibendalo ng ating mga mambabatas, at yung nagsabi pang isang abogado na ngayon ay alhamdulillah ombudsman na. Kung masaya ka sa mga ganito, is magpatuloy ka lang na maging masaya. Mabuhay ka hanggat gusto mo. So, wag na nating patagalin. Ito yung sinasabi nating kasagutan ni Senator Rodante Marcoleta doon sa kanyang pangatlo ito pangatlong paninira sa kanya. Una dito yung kay Gutesa. Pangalawa, yung sa kanyang asawa as a independent director na inililink sa mga diskaya. Pangatlo, ito, salin. Hindi pa ito matatapos dito. Kasi ito yung isa sa mga tactics nila na talagang sisirain nila lahat ng mga umaano sa kanya, sa kanila. Yung mga hadlang sa kanila, talagang sisirain nila. So, kaya ito, wag na nating patagalin. Mahaba na yung intro natin. Pasok! Gusto kayo ang bumate, Sen, Pag-usapan naman natin ngayon, Sen, itong ang daming shares na nito at mukhang viral na. So isang paraan na naman yun, binabanggit natin kanina. Na lahat hahanapan ka ng lahat butas. na ng Yun, butas. hanapan ng butas. Kasi nga, inisa-isa natin mula kay Gutesa, sa Diskaya, hanggang sa kasalukuyan, may bagong inilalabas yung ipinasa ninyo na salin at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Parang nakita ko rin sa social media. Alam mo, ang nangyari, kaya pala masyadong masigasig yung bilyonaryo. Meron silang reporter, siguro ang tawag doon. Aha. Nagte-text sa akin kung pwedeng ma-interview nga, tungkol nga sa salin, ganito, nakita po namin yung SOSE. Gusto ko sana Ang problema,
pinilit kong pumunta doon sa hearing namin sa energy. May hearing. Importante sa akin yun. Pagkatapos, very persistent siya eh. So sir, sabi niya maski ilang pangungusap lang kasi po, i-air po namin ito tonight Oo. para naman marinig ang panig nyo. So, hindi naman ako makalabas ng ganun kagad, ano? So, hindi ako nakasagot. Yes. Total, maaring siguro matake up naman natin sa araw na ito. Pinili ko na lang na sa araw na ito siguro sagutin na lang natin. Ano? Apo. So paano mangyayari Eka na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, opo. Sa contribution, sabi niya zero. Zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung SALN niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Aha. Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Aha. Samantalang ang ano niya, nasa 52M. Yes. Di ba? Aha. May sinasabi ka kanina, excited. Ano sabi mo kanina? Ito na. Eto na. 3 points na ito. Laglag na kayo rito. Oo, Pero paano mo naman ipapaliwanag yun? Oo. Dokumento yan, Sen. Kaya nga. At ang nagsalita pa nito, parang imbestigahan ng ombudsman ito. Ayun, oo. Sabi. Sabi. Ganito Nakita na yan, rin. napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, ano yun eh, parang event. Aha. Ang pasimula ko nga doon eh, meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Nanalo. Meron nga ang isa nga akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Takantaka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. No? Tinulungan mo si baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, may mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pero Mapa. pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna Okay, ako. sige. Nile-let down ko yung predicate okay. Di ba? Excited ka talaga excited ako eh. Kahit kasi sa conclusion Okay. na. Ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang. Halos ganun na sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, Sa dami. iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yun ka ako? Contribution to eh. Oo. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi Okay. babaya. Utang na loob eh. Oo. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong
i-disclose ko ang inyong identity. Aha. Ngayon, Enumerate. hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Aha. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Eh, Ayaw mong sumagot. yung pagpapail ng SOSE, Sen, O, ano? kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. Aha. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, mabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa iyo, meron bang batas na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo sila? Meron? Para sabihin mo kung sino yung... Kaya, hindi nga, merong batas. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam, Sen, eh. Kung meron o wala. O yan, hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil kasi kagustuhan nila na manalo ako. Pero... Gagastahin ko talaga. Hindi ba baka sabihin naman ng COMELEC, parang mali yung ipinal yung SOSE kasi hindi dapat pala, inilagay nyo yan sa contribution. Anong nakalagay sa COMELEC? Sinasabi ba? Doon sa pagsasubmit ng SOSE? Nakalagay nga doon, pag naglagay ako ng contribution, pipirma ako ng acceptance of deed of contribution. Deed of acceptance of contribution. Kapag ka gumawa ako noon, lahat kayo, mabubulgar kayong lahat. Gagawin ko ba yun sa mga kaibigan ko? Nagmalasakit na nga eh. May utang na loob na nga ako sa kanila eh. Ilalaglag ko pa sila. So, ang ibig sabihin nito, expenditure lang ang parang dineclare nyo doon. Hindi, utang na loob ko sa kanila yun. Ayaw nilang magpa-identify. So, yung aking magagawa lang. Pero, wala akong ninakaw na pera. Ginasta ko yung binigay nila sa akin. Yung paliwanag, kung hindi nila maintindihan yun, bakit ang dami niyang ginasta samantalang ang kanyang net worth, ito lang. Yun po yung paliwanag. Napakasimple. Tama? Ay pa, bakit kinakailangang... Sa iba't ibang mga reasons. Halimbawa, yung asawa niya, masyadong matipid halimbawa. Halimbawa, ikaw ang gagamitin ko. Nelson, ba't di mo man lang sinabi sa akin, nag-contribute ka pala ron. Gusto mo mag-away pa sila? May mga ganong may mga ganong katwiran eh. Kaya iginalang ko lahat ang kapasyahan na yon. Yung kanilang kagustuhan na itago na lang ang kanilang identity. Kaya tinatanong ko, ano nilabag kong batas doon? Meron bang batas na kinakailangang pilitin mo sila na ilitaw ang kanilang mga identities? O yan. Siguro napakalinaw naman ang paliwanag. Ano kaya ano yung panayam? Maghanap na naman sila, di ba? Ang sinasabi mo, hindi titigil yung mga yan. Mukhang lahat na lang halos. Siguro. Ngayon, mapapansin ng mga kababayan natin. Ano ba ang motivation nila? Lahat hahanapin. O ako kaya lang bang tinarget? Yung mga kasama ko, hindi. Mukhang kayo lang yata eh. O, lalong makikita ngayon. So, ang subject matter nyo lang si Marcoleta. Kaya niya ipaliwanag ito. Ninakaw ba niya? Hindi. Ginasta niya, di ba? Sapagkat yun ang kailangan. At kinakailangan kong pangatawanan din naman yung kanilang kagustuhan na huwag ko na silang ibulgar. Halimbawa, Sen, pagpaliwanagin kayo dito ng COMELEC o ng sino man, ombudsman. Sa anong authority? Siguro, sasabihin ng COMELEC, contribution pala yan. Alam mo ba kung bakit lang kailangan? Kaya nga meron tayong Republic Act 10173. Ito yung Data Privacy Act of 2012. Alam mo, sa tuntunin talaga, ang pagpapalabas ng SALN, merong relasyon doon sa Data Privacy Act.
Kukunti na yung panahon natin. Pero kailangan mag-research itong mga detractors natin para naman matuto sila, di ba? Kung ikaw, siguro, kalimbawa sa ngayon, nakademanda ako ng, let's say, bribery, Aha. malversation, technical or otherwise, di ba? Pwede akong i-require ng ombudsman. Meron ba akong demanda? Wala. Kung yung halimbawa, yung bilyonaryo naman, na kaya pala ako masugid na talagang pinipilit na magpa-interview at ganito, ganyan, hindi ko naman kaya sapagkat nasa hearing ako, sakop siya nung Section 4D Aha. nung batas nito. Ano sinasabi ron? Personal information process for journalistic, literary, or research purposes. Hindi kasali. Ito mga journalist ito eh. Otherwise, lahat ng gagawin nila is fishing expedition. Kagaya nitong ginagawa nila, hindi naman para sa kapakinabangan ng taong bayan. Para siraan lang ang isang tao. Aha. At ngayon, mapapatunayan ninyo, lahat po ay titingnan. Lahat ng anggulo titingnan. Nakakala nila, ay, hindi nga po, wala po akong kakayahan. Kaya nga ako tinulungan po ako ng kaibigan ko. Sapagkat alam nila, wala naman akong kakayahan talaga na gumasos ng ganun. Siguro kung mapatunayan po ninyo na itinago ko. Isip-isipin mo, ang daming tumulong sa akin sa kanya-kanyang halagang ibinigay. Pagkatapos, ilalagay ko sa aking SOSE, for example, contribution, 5 billion. Ano sasabihin nila sa akin? Magkakakilala yung iba eh. Boss, magkano bang binigay mo kay ganito? Magkano ba? Kung makukwenta nila eh. Aha. Makukwenta nila. Meron ba ako ninakaw? Wala po. Ginasta ko po. Sapagkat yun ang gusto nila. May panalo nila ako. Sapagkat naniniwala po sila sa akin. Ayun. Basa po tayo ng mga reaksyon ng ating mga kababayan kung naniniwala ba kayo may banta sa buhay ni Saldico kaya hindi siya umuwi sa Pilipinas. Opo, may nagbabanta po sa kanya kaya di makauwi. Tina Nobi ng Malagasang, Imus, Cavite. B, hindi po naniniwala. Alibay lang po yan, lalo na ng mga may sala. Don Cruz, Tansa, Cavite. B, hindi po. Isa sa mga dahilan niya lang po yan. Paulino Peralta ng Hong Kong. B, hindi po. Kasi protektado po siya ng most guilty. Kaya nakaalis po siya ng bansa. Queenie ng Maykawayan, Bulacan. Abi, hindi. Pag-ayaw, maraming dahilan. Raymond ng Nueva Ecija. Opo, dahil sa ang susi para maituro ang pinakautak ng lahat ng ito. Vladimir Somo ng Doha, Qatar. Oo, naniniwala ako may banta sa buhay niya. Galing yung banta sa mastermind ng flood control. Emilda Marimla ng Dubai. B, hindi po. Pilit talagang iniiwas ang nagawang anomalya. Rosendo sa Balye ng Cavite City. B, hindi po. Palusot lang yan. Bina Vargas, Kiambao, Shigaken, Japan. Walang banta si Saldico. Palusot lang ng abogado niya yan para di siya umuwi. Myla Hetahobe ng Hong Kong. Magbabalik pa po. Ang sagan. So hanggang dito na lang ang ating video. Exclusive na ito lang ang yung nilagay kong topic para mas madali nating maintindihan kasi kung hahaluan ko pa nung mga pinag-usapan nila kanina tungkol kay Zaldico is baka malito tayo. Kaya mas mainam na in-specific ko siya. Ito pa lang si Zaldico. Sa totoo lang din, kasi sa nakikita natin, ayon sa batas din, na anong klaseng batas yun, basta about sa Witness Protection Program. Pasok to si Zaldico kung uuwi yan sa Witness Protection Program. So, anong kuwan nila sa mga banta? At saka kung yung banta is, yan ang magiging dahilan para sila ay hindi umuwi o ayaw nilang humarap dahil sa banta sa kanilang buhay. Lahat na lang ng kriminal, ganyan ang magiging lahat ng kriminal, kung lahat ng kriminal is ganyan ang magiging dahilan, di talagang wala tayong mahuhuli. Di ba? Kasi sasabihin niya, may banta sa buhay ko, ganyan lang sasabihin niya, kaya ako magtatago. Di ba? Kung ganyan na dahilan, siyempre, wala na talagang mangyayari. Kaya kung pinakamainam sa kanya, itong si Zaldico, kasi may pag-asa pa siya.
baka yung maging, sabi nga ni Senator Rodante na Marcoleta dati, nung naalala ko pa, na baka yung magiging kanya is wala na yung baka civil ano lang, civil cases na lang from criminal liability. So, tsaka yung siyempre, importante diyan kung kasi alam naman natin na talagang involved ito, yung restitution after, di ba? Kasi hindi rin naman papayag yan. Alam niya yung kalaban niya. Ang kalaban niya napakabigat. Kung ang pinakamainam dito na gawin ni Saldico, para sa akin lang is makipag ano na lang siya, makipag-cooperate siya, corroborate kay Gutesa, ituro na lang nila lahat para ano, kasi siya ang pinaka ano ditong credible na pasok sa as a state witness. Yung kasi hindi naman tayo naniniwala na siya ang most guilty. Guilty, yes. Pero yung most guilty, meron pang mas mataas sa kanya. Hindi naman pwedeng siya lang ang gigisahin dito. Abogado niya yung ihaharap niya. No? Kahit na anong harap mo dyan sa abogado mo, ikaw pa rin at ikaw ang haharap. Maski sa Sandigan Bayan, ikaw ang haharap. Hindi yung abogado mo. So hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood. At shout out ulit sa'yo. Celso, anong pangalan niya? Nakalimutan ko ulit ang pangalan. Sorry Hindi ko kasi mini-memorize. Medyo mahina na yung memorization natin. Ito kay Celso, anong tawag ito? Pangalan ito. Ayan, si Celso Supina. Pasensya ka na hindi ko kasi na ibigay yung ano mo, yung standard mo sa pagiging sa panonood ng vlogger. Pero manood ka pa rin kasi malay mo, balikan mo ako ng after mga 1 or 2 years. Baka sakaling magaling na ako. So hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood. At saan man kayo naroon at siyempre pakikiramay natin sa mga naulila ng mga taga Cebu na tinamaan ng matinding hagupit ng bagyo. Nakikiramay po ang channel na ito, Expat Update. At maraming salamat po. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.